Banana Q! Nilagang saging! Kamote Q! Marhuyan ni Lingling! Sigaw ni Lingling habang dala ang bilaon ng kanyang mga paninda. Pati mga bata, pinagtatawanan na siya sa paraan ng pagtitinda. Paikot-ikot pa siya na animoy Disney princess sa isang pelikula. Yun naman talagang nararamdaman ni Lingling. Kahit lumang damit at palda ang suot, kahit mga tsinelas na mapupudpud na, sa halip na magandang takong ang nasa mga paa. Pakiramdam niya isa pa rin siyang prinsesa at nasa tabi-tabi lang ang kanyang prinsipe. Ate Lingling, mukhang ewan, paikot-ikot pa. Kapag nahulog ang mga paninda mo, mas lalo kang walang benta. Natatawang sabi ni Dagul, ang batang kapitbahay nila na tinutulungan niya ring maglako. Ngumiti lamang si Lingling. Hindi yan, kanya-kanyang style lang ng pagbebenta. Kapag hindi tayo nagpapansin, hindi mabibili tong paninda natin. Lasinggero ang tatay, kaya nagtitinda para makapag-aral. Tinuruan niyang gumawa ng ice candy para may mailako kapag wala itong pasok. Mabuti na lang talaga, nakabili siya ng refrigerator sa junk shop. Gusto niya kasi ng dessert business. Pero hirap na hirap siyang mag-deliver kapag walang sasakyan. Kaya bisikleta naman ang pinag-iipunan niya. Lingling! Tawag sa kanya ng suki niya. Pabili ng banana Q. Uuwi ng mister ko mamaya, wala akong nailutong merienda. Mabilis siyang lumapit sa bahay ng kanyang suki. Ay te, hindi ka pinagluto kasi alam ng universe na darating ako. Saka bakit ka pa magluluto? Sagot ko ng merienda nyo. Kapag nagluto ka pa, mapapagod ka lang. Tapos pagpapawisan. Mas magandang huwag ka nang magluto para kapag umuwi ang mister mo, fresh na fresh ka pa rin. Nako, kahit pagod, maglalabing-labing pa kayo. Humalakhak ang kanyang suki. Namumukol na nga itong tiyan ko dahil sa baby namin, Lingling. Tapos aakitin ko pang asawa ko. Hinay-hinay muna, pagod ng pechay ko. Dami-dami mong sinasabi. Gusto mo lang bumili ako sa'yo palagi eh. Natawa na rin si Lingling. Ilan ba tiyang bibilihin mo? 4 ulit? Gawin mo ng 5. Saka bili ka na rin itong nilagang saging ko. Masarap to sa kape. Napatingin si Lingling kay Dagul na nagbebenta na ng ice candy sa mga bata. Tiningnan niya kung hindi naman ito nahihirapan sa pagsusukli. Napangiti siya nang makitang naubos na ang halos kalahati ng paninda nito. Naglabas naman ang suki niya ng pera sa wallet. Sige na, 5 na nga. Bigyan mo na rin ako ng tigda-2 ng paninda mo. Darating din naman ang mga pamangkin ko rito. Sumilay agad ang ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang mauubos niya ang paninda sa araw na yon. Kailangan ni Lingling na magtrabaho ng magtrabaho. Nalubog sila ng tatay niya sa utang dahil sa laki ng nagastos nila noon sa yumaon niyang ina. Idagdag pa na kailangan niyang bayaran ang sinanglang bahay at lupa. 24 na siya pero wala pang nararating. Kailangang tumigil para makatulong agad sa kanyang ama. Gusto sana ni Lingling ang stable na trabaho. Gusto niyang mag-apply pero bumabagsak talaga siya kahit mga simpleng test lang. Ayaw niyang aminin sa sarili pero mahina talagang utak niya. Kaya yon at nauwi na lang siya sa pagtitinda ng kung ano-ano para kahit papaano makaipon sila ng pangbayad sa mga utang. Medyo magaling naman siya sa maliit na negosyo kaya napagtsatsagaan na. Pero sa susunod na buwan, susubok ulit siyang maghanap ng regular na trabaho. Ate Lingling, tara na po, lakad na po tayo ulit. Sabi sa kanya ni Dagul. Sige, mamaya, kapag naubos mo ng paninda mo, pwede ka nang maunang umuwi. Mukhang mas mauunang maubos ang mga ice candy mo. Sabi naman ni Lingling. Tumango si Dagul sa kanya. Nagpatuloy na nga sila sa paglalako ng kanilang mga paninda. Nang matapos si Dagul, pinauna niya na itong umuwi. Nagsisimula pa lang siyang ayusin ang mga saging sa kanyang bilao nang may makita siyang pamilyar na figura sa di kalayuan. Si Carla yon, ang dati niyang kaklase noong high school. Nakasuot ng uniform ang dalaga at may dalang mga libro. College girl na talaga ang datingan nito. Hi Lingling! Tawag ni Carla sa kanya at huminto pa para batiin siya. Kumusta ka na? Pabili nga ako ng marhuya. Kumuha agad siya ng plastic at kinuha ang marhuya. Eto, busy sa pagtitinda. Ikaw, pupunta ka sa school? Himala, hindi ka sinundo ng boyfriend mo. Diba, nagmamotor kayo? Napangiwi naman si Carla. Nag-away kami. Naiinis nga ako. By the way, nakita ko nga palang tatay mo kanina dun sa sabungan. Tumaya na naman siguro yon. Nakita ko, nakikisay sa mga sabongero din doon. Napawi ang ngiti ni Lingling. Narinig niya palang ang salitang sabungan
Umiinit na agad ang kanyang ulo. Nangako na ang kanyang ama na titigil na ito sa pagsusugal. Ngunit tila bumabalik na naman ang dati nitong ugali. Salamat sa pagsabi sa akin, sabi ni Lingling at sinusubukang maging kaswal. Isang maliit na kaway ang ibinigay niya kay Carla pagkatapos niyang ibigay ang sukli nito. Nagmamadali siyang naglakad para mabilis na mapuntahan ng kanyang ama. Lagot ka talaga sa akin, tatay. Talagang hindi ka na nadala. Naiinis niyang sambit. Hindi kalayuan ang arena ng sabong. Nakita niya agad ang tatay niyang kalbo, nakikisigaw habang naglalaban ng mga tandang na manok. Kinasusuklaman ni Lingling ang lugar. Sa tuwing pumupunta ron ang kanyang ama, talagang parang gusto niya nalang mag-transform sa pagiging dragon. Lumapit si Lingling sa ama. Tatay! Hindi man lang muna siya nilingon ng kanyang ama na si Lino. Masyado itong nakafocus sa laban ng mga nagtutuka ang tandang. Teka lang, Lingling! Saad pa ni Lino nang hindi lumilingon sa kanya. Saglit lang. Malakas ang pakiramdam ko, mananalo na tong tandang ko ngayon. Nakaramdam ng pagkadismaya si Lingling. Tay, tumigil na po kayo. Nangako ka po sa akin na titigil ka na sa pagsasabong. Tatay naman, kung hindi pa sinabi sa akin ni Carla, hindi ko pa malalaman. Sa wakas ay sinulyapan siya ng kanyang ama. Oo, last na to anak. Kapag natalo ako, hindi na ako uulit. At kapag nanalo po, uulit na naman? Nadidismaya niyang sabi. Tay, ano na naman po tong ginagawa mo? Bakit po ba hindi matanggal ang pagiging sabongero nyo? Naninikip ang dibdib ni Lingling habang pinagmamasdan si Lino. Nakikinig naman sa kanyang ama pero kapag nagsusugal na talaga, hindi na ito makapagpigil. Hindi siya pinansin ni Lino na nasa mga tandang lang ang atensyon. Maya-may nanalo ang tandang ng kanyang ama. Lumiwanag sa tuwa ang mukha nito. Yes! Sabi ko na nga ba, nasa kondisyon ng tandang na to. Nanalo ako. Kita mo yun, anak? Nanalo ako, Lingling. Ramdam ni Lingling ang kirot ng pagkatalo sa kanyang puso. Sa kabila ng kagalakan ni Lino, nakikita niya na wala rin namang mapupuntahan ng pagkapanalo. Hindi kailanman magiging blessing mula sa Diyos ang pagsusugal at pagkatalo ng ibang tao na nasa sabungang iyon. Gusto niyang tumigil na si Lino. Gusto niyang makita ng kanyang ama na hindi yon ang paraan para ayusin ang kanilang mga problema. Ngunit naroon ito, natrap na naman sa parehong ikot ng panandaliang tagumpay. Nang umalis sila sa sabungan at nagsimulang maglakad pa uwi, hindi na napigilan ni Lingling ang kanyang pagkabigo. Tay, nabibigo po talaga ako sa'yo. Nangako ka po sa akin na titigil ka, di ba? Pero nagsusugal ka pa rin po. Wala po tayong pera para dito. Alam niyo naman po yun. Humalakak ang kanyang ama. Halatang tuwang-tuwa pa rin. May pera na naman tayo, anak. Pero paano po kapag inulit mo na naman po? Sabi niya dahil talagang hindi na siya nagtitiwala. Alam ko pong kahit mangako ka po ulit sa akin, gagawin mo pa rin. Huwag ka nang magalit, Lingling. Inakbayan siya ni Lino. Nanalo naman ako. Maghahapunan tayo ng lechong manok mamayang gabi. Panalo to kaya dapat matuwa ka na lang. Naninikip ang dibdib ni Lingling. Hindi ka po palaging mananalo sa pagsusugal. Paano po kung naipatalo nyo na lahat sa susunod? Ano po ang gagawin natin pagkatapos? Hindi po tayo pwedeng mabuhay ng ganito. Mas lalo lang po tayong mababaon sa utang. Napawi ang ngiti ng kanyang ama at hinimas ang batok. Alam ko naman yun, Lingling. Pero minsan, ito lang ang nagpaparamdam sa akin na nananalo ako sa buhay. Saka kahit paano, nakakatulong naman sa atin, anak. Napabuntong hininga na lang si Lingling. Kahit sugalero at sabongero ang kanyang tatay, mahal niya pa rin naman ito. Simula nang mawala ang nanay niya, parang mas lalo na itong nahirapan sa ibang mga bagay. Kaya pakiramdam ni Lingling, naging outlet nito ang sabong at pagsusugal. Gusto niya namang intindihin, pero talagang ayaw niyang sumobra si Lino. Huminto sa paglalakad si Lingling at humarap sa ama. Sa halip po na magsusugal at pupunta po kayo sa sabungan, tay, pareho na lang po tayong magsumikap. Kailangan po nating mag-ipon ng pera at magbayad ng mga utang. Hindi po tayo maaring umasa sa swerte. Pakiusap po, huwag mo nang gawin to. Isang gawin mo pa po ang ganyan, aalis na po talaga ako sa bahay natin. Mag-aasawa na lang po ako at magpapabuntis kay Lance. Nanlaki ang mga mata ni Lino. Yan ang wag mong gagawin, Lingling. Pinapayagan na kitang mag-boyfriend dahil malaki ka na naman. Pero hindi pa rin ako boto sa boyfriend mo na yan. Gusto kitang bumalik sa pag-aaral kapag nakaahon na tayo sa mga utang natin, anak. Humalukip-kip si Lingling. Kaya nga po, di ba? Pero ano po bang tingin mo po sa ginagawa mo?
Mas lalo lang din pong masisira ang buhay natin, Tay. Sana po isipin mo ang pangako po natin kay nanay bago siya nawala. Gusto niya pong kahit wala na siya, nakita niya po tayong maayos na dalawa. Nagsisikap po ako, Tay, kaya sana ikaw rin po. Mas payapat, mas magiging maayos po ang buhay natin kapag naayos na po natin lahat. Bakas naman ng guilt sa mga mata ng kanyang ama. Pasensya ka na. Sobrang nahihirapan lang ako. Simula nang mawalang yung ina. Kaya gusto ko sana may mapagkakaabalahan akong iba. Napabuntong hininga si Lingling at naramdaman ang bigat ng responsibilidad na dinadala niya. Alam ko naman po yon. Pero Tay, ituon niyo na po sa lahat ang atensyon niyo. Huwag na lang po ulit sa mga ganito. Gusto ko lang po na kinabukasan na mas maayos pa po sa gustong mangyari po sa atin ni nanay. Please, Tatay, magtrabaho po tayo ng husto para mabuhay ng maayos dito sa mundo. Malalampasan din natin to ng magkasama. Tahimik na tumango ang kanyang ama. Napabuntong hininga na lang si Lingling. Sana ay magkaroon ng pag-asa sa ibang bagay ang tatay niya para hindi nasasakit ang kanyang ulo sa kasasaway dito. Tatay, aalis nga po pala ako bukas. Makikipag-date po ako, sabi niya sa kanyang ama. Overacting naman si Lino. Hiwalayan mo ng boyfriend mo na yan. Maghanap ka ng iba. Hindi talaga ako natutuwa sa ugali ng boyfriend mo. Walang konsiderasyon sa kapwa. Hindi pa kayo nun. Sabi ko nga sa'yo, nagwawalis ako sa kalsada nun. Nung yun pang trabaho ko. Mga basto sila ng mga kaibigan niya. Nagtapon ng mga paper cup na may laman pang inumin. Alam na mahihirapan ako magwalis. Ginawa pa rin. Mabait naman po si Lance, sabi ni Lingling. Pangit lang po talaga ang una niyong pagkikita. Kapag hinayaan mo po ang sarili mo na makilala siya, okay naman po si Lance. Sa kalahat po ng tao, may tinatago rin naman pong kasamaan ng ugali. Kinabukasan, nag-aabang siya sa gate ng school ng kanyang boyfriend. Napasulyap siya sa relo. Dapat lumabas na si Lance pero wala pa rin ito. Gayunpaman, matyaga pa rin siyang naghintay. Palagi niyang hinahangaan si Lance hindi lang sa itsura nito, kundi sa paraan ng pagharap nito sa buhay. Seryoso si Lance sa pag-aaral, may focus at may drive. Ganoon pa naman ang mga gusto niya sa isang lalaki. Madalas na iniisip ni Lingling ang kanyang sarili tungkol sa hinaharap. Kahit na hindi siya nakatungtong sa kolehiyo, wala siyang nararamdamang panghihinayang o kalungkutan. Desidido siyang bumuo ng buhay kasama si Lance para suportahan ito habang inaabot ang mga pangarap. Magpapakasal sila sa tamang panahon. Yon ang mga plano nila ni Lance. Nakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Nakita niya si Lance na lumabas na ng gusali. Napangiti siya at nagniningning ang mga mata ng makitang binata. Naglakad ito papalapit sa kanya at sa isang iglap, binalot siya ng mainit nitong yakap. Mabuti na lang may libre akong oras para makipag-date na. Namiss kita ng sobra, Lingling. Bulong ni Lance sa buhok niya. Bahagyang napangiti si Lingling. Ako rin, namiss din kita. Ngumiti si Lance at hinawi ang isang gibla ng buhok sa mukha niya. Makakapag-unwind na rin sa wakas kasama ka. Aalis na sana sila nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Lingling! Lumingon si Lingling upang makita si Gina na naglalakad papalapit sa kanila. Ang dalaga ang kaibigan niya at kaklase na rin ni Lance dahil pareho ang course ng mga ito. Puno ng kuryosidad ang mga mata ni Gina sa kanilang dalawa. Saan kayo pupunta? Tanong ni Gina sa kanila. Saglit na nag-alinlangan si Lingling. Pupunta kami sa seaside. Nagbukas na raw kasi ang theme park doon at maraming rides. Gusto sana naming subukan. Lumiwanag ang mukha ni Gina. Oh, mukhang masaya. Pwede ba akong sumama? Hindi ba ako nakakapunta sa seaside? Gusto ko rin matry. Medyo napangiwi si Lingling. Date nila yun ni Lance. Panahon nila ng magkasama. Buong linggo niya yung inaabangan kaya gusto niyang masolo ang kanyang boyfriend. Pero bago pa man siya makapagsalita, nakangiti ng sumingit si Lance. Sige, Gina, pwede kang sumama para mas masaya. Kaswal na sabi ng kanyang boyfriend. Para bang hindi nila pinag-usapan na date ang mangyayari sa kanila. Napakurap si Lingling. Nagulat talaga siya sa tugon nito. Magpoprotesta na sana siya para ipaliwanag na gusto niya ng oras para sa kanilang dalawa. Pero hindi na siya nakatutol pa. Hindi naman siguro intensyon ni Lance na saktan ng kanyang damdamin at kaibigan niya rin naman si Gina. Ayaw niyang magmukhang mahigpit kay Lance. Kasama na talaga nila si Gina sa seaside. Bahagyang humupa ang excitement na nararamdaman ni Lingling
Kahit presko ang hangin at masarap sa pakiramdam pagmasdan ng paligid, hindi siya mapakali na kasama nila ang dalaga. Agad na nag-usap sina Lance at Gina tungkol sa mga klase, sa mga professor at sa mga paparating na pagsusulit. Mga paksang hindi talaga makarelate si Lingling. Lumakad sa tabi ng mga ito si Lingling. Tahimik lang siyang nakangiti at tumatango. Ngunit lumilipad ang kanyang isip. Para siyang third wheel, isang estranghero sa isang pag-uusap na hindi siya kasama. Kahit sa rides, ang mga ito ang magkatabi at ang nagsasaya. Lingling, pwede bang bumili ka muna ng isang bottled water doon? Hilong-hilo pa rin talaga tong si Gina kanina sa roller coaster. Sabi ni Lance sa kanya habang nakapila sila sa Ferris wheel. Tiningnan niya naman si Gina na sapo ang ulo. Sige, bibili ako. Umalis na muna si Lingling sa pila. Bumili siya ng tubig para kay Gina. Maraming bumibili kaya natagalan siya. Kaso pagbalik niya, natigilan siya ng matanaw na sumakay na sina Lance at Gina sa Ferris wheel. Pinasarado na sa nag-a-assist at parang nakalimutan na kasama siya. Umupo na lang si Lingling sa isang bench at hinintay na matapos ang ikot ng Ferris wheel. Date namin to ni Lance, pero bakit ako ang naging third wheel? Hindi naman sa ayaw niya kay Gina. Pala kaibigan, mabait at matagal na silang magkakilala ng kaibigan niya. Pero nang sandaling yon, hindi niya maiwasang mainis. Ma'am, libreng ice cream po para sa inyo. Saad ng isang lalaki sa kanya. Suminghap naman si Lingling at tinanggap iyon. Para po sa akin? Bakit po libre? Ngumiti naman ang lalaki sa kanya. May nagpapabigay lang po. Hindi ko rin po alam kung sino. Inutos lang po sa amin. Umawang ang bibig ni Lingling. Salamat. Pagkaalis ng lalaki, pinagmasdan niya ang ice cream na nasa kanyang kamay. Bahagya siyang napangiti. Kung sino man ang nagbigay ng ice cream sa kanya, nagpapasalamat siya. Bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Maya-maya ay nakababa na rin naman ang dalawa. Naubos niya na rin ang ice cream. Nilapitan niya ito at napansin niyang hingal na hingal sina Lance at Gina. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Lingling at pinagmasdan si Gina na abala sa pag-aayos ng buhok. Tumango naman ang boyfriend niyang si Lance at lumapit sa kanya. Sorry, ang tagal mo kasi kaya sumakay na kami ni Gina. Ngumisi naman si Gina na abala sa paglalagay ng lipstick. Oo nga sa lahat ng rides, dyan ako nag-enjoy sumakay. Ang sarap sa feeling. Marahan na bumuntong hininga si Lingling. Sana sa susunod nilang date, hindi na sumama si Gina. Pakiramdam niya, naging pamamasya lang nila yon bilang magkakaibigan. Hindi na siya nagkaroon ng quality time sa boyfriend niyang si Lance. Pagod si Lingling nang makauwi. Gusto niya nang magpahinga para may energy siya sa pagluluto at pagtitinda bukas. Pero sumalubong sa kanyang isang bangungot na hindi niya inaasahan. Sinong may gawa nito? Bulalas ni Lingling. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala. Sobrang gulo sa loob ng bahay nila. Nabaliktad ang mga upuan, nabasag ang salamin at nagkalat ang kung ano-ano pa nilang mga gamit sa sala. Natisod pa nga siya sa mga gamit na nakakalat doon. Tatay? Nakita niya si Lino. Nagtatago sa likod ng nakataob na sofa. Takot na takot ito at nanginginig pa. Tatay, ano pong nangyari? Nabasag ang boses ni Lingling at lumuhod sa tapat ng kanyang ama. Dahan-dahang iniangat ni Lino ang ulo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may makitang sugat roon. Tumutulo din ang mga luha ng tatay niya. Nanginginig ang mga labi nito habang nagsasalita. Dumating sila. Ang mga tauhan ng pinagkakautangan ko. Mahinang sabi ni Lino. Pumunta sila para kunin ang utang ko. Hindi ako makabayad, Lingling. Lalo lang lumalaki ang interes. Kaya lalo tayong nalulubog. Wala na kasi akong mahanap na magpapahiram sa atin ng pera. Nung may sakit ang nanay mo. Kaya napilitan akong umutang sa kanila kahit sobrang laki ng patong na interes. Parang lumulubog ang puso ni Lingling habang gumagapang ang takot sa kanya. Ano pong ibig mong sabihin, Tay? Ano pong ginawa nila? Alam ko pong may utang tayo pero hindi naman po pwedeng ganito na basta na lang po silang manggugulo. Napalunok ng mariin ng kanyang ama. Pumasok sila sa bahay at naniningil na. Sinabi ko sa kanila na hindi ako makakabayad, na wala akong sapat na pera. Kaya ayun at nagalit na sila. Hindi daw sila aalis hanggat hindi ako nagbabayad. Sinubukan kong mga tuwiran sa kanila pero wala silang pakialam. Ginulo nilang mga gamit natin at pinagbantaan ako. Sinabi nila sa akin na kung hindi ako magbabayad, may mas masahol pa na darating. Nag-alab ang galit ni Lingling.
Bawal po yun. Hindi po nila pwedeng gawin to. Kailangan po nating tumawag ng pulis, Tay. Sinira po nilang mga gamit natin dito. Hindi po sila pwedeng pumasok na lang dito at magbabanta. Mariing umiiling si Lino at nanlalaki ang mga mata sa takot. Hindi. Lingling, hindi mo naiintindihan. Hindi ko magagawa yun. Yung boss nila may connection sa mga matataas na tao. Kasama na rin ng mga pulis, kaya nga hindi sila nahuhuli kahit illegal ang ginagawa nila. Delikado sila. Hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin sa atin, anak. Nagpatuloy ang kanyang ama. Isa silang gang, kasali sa mga away, maduming negosyo. Nananakit sila ng mga tao, Lingling. Kung pupunta tayo sa mga otoridad, hahabulin pa rin nila tayo. Walang nangangahas na labanan sila, kaya mas maigi pa na manahimik na lang. Nabitiwan ni Lingling ang kanyang bag. Pero, tatay, paano na? Mali po to. Hindi po nila maaaring patuloy na gawin to sa atin. Alam kong mali nga. Bulong ni Lino at nagsimulang tumulo ang mga luha. Pero natatakot ako, Lingling. Ayokong lumala ang mga bagay para sa atin. Ang mga taong ito, sasaktan ka rin nila kung kailangan nila. Mga walang awa ang mga yun. Pasensya na, Lingling. Pasensya na talaga. Naninikip ang dibdib ni Lingling at nanlalabo ang kanyang mga mata sa luha. Tila wala na rin maisip na paraan ang kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung paano umabot sa ganoon. Nagtatrabaho naman sila ng husto, nakikipaglaban araw-araw. Ginagawa naman nila ang lahat ng paraan para makabayad sa kanilang mga utang. Pero talagang ginigipit na sila at hindi na nakapaghintay ang mga ito. Bumagsak si Lingling sa sahig at talagang napahikbi na. Ayoko pong makita kang ganito. Naiinis po ako na wala po tayong magawang paraan. Lumapit si Lino at hinila siya sa isang mahigpit na yakap. Pasensya na, Lingling. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Hindi makahanap ng lakas si Lingling para sumagot. Ang tanging nagawa niya lang ay umiyak. Iyakan na lang ang sitwasyon nilang hindi nila matakasan. At sa sandaling yon, napagtanto niya kung gaano sila kahirap at walang masasandalan. Mukhang hindi lang ang kanyang amang maaapektuhan sa dalang problema ng mga pinagkakautangan nila. Po, bibili po kayo? Tanong ni Lingling sa lalaking nasa loob ng magandang sasakyan na mukhang driver yata. Tumangon naman si Manong. Opo, papakyawin na raw po lahat ng boss ko ang mga tinitinda ninyo. Napangiti agad si Lingling. Talaga po? Nako, salamat po. Maaga ko makakauwi ngayon. Medyo dinungaw niya ang boss na nasa loob pero hindi niya masyadong makita. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin siya. Malaki rin ang halaga na binigay sa kanya at hindi na kinuha ang sukli. Kaya sobrang saya ni Lingling. Kahit maraming problema, sa wakas ay may nakapagpangiti na sa kanya ng araw na iyon. Pauwi na siya nang biglang may lumapit sa kanya na dalawang lalaki. Mga mukhang siga at mga mukhang mababaho ang mga ito. May naramdaman na agad siya nakakaiba. Binugahan siya ng lalaki ng usok ng sigarilyo. Anak ka ba ni Lino? Bumilis ang tibok ng puso ni Lingling. Parang alam niya ng pakay ng mga ito. Maingat siyang umatras, sinusubukang ipakita na kalmado pa rin siya. Hindi, mabilis niyang sabi sabay iling. Hindi niya ako anak. Sino ba yon? Nagpalitan ng tingin ng dalawang lalaki. Huwag ka nang magsinungaling sa amin. Alam namin kung sino ka. Bago pa makapag-react si Lingling, hinawakan ng pangalawang lalaki ang braso niya. Ano ba? Bitiwan niyo ako. Galit niyang sabi sa mga ito. Naglabas ng panyo ang unang lalaki sa bulsa at pilit na pinapaamoy sa kanya iyon. Nanlaki ang mga mata ni Lingling sa gulat habang pilit siyang nagpupumiglas. Sa loob ng ilang segundo, napuno ng kakaibang amoy ang kanyang ilong. Nagsimula na siyang mahilo at lumabo ang paningin. Tulong! Usal niya bago naging madilim ang lahat. Nang magising si Lingling, nakahiga siya sa isang malambot na kama. May liwanag mula sa isang chandelier. Pumikit siya dahil sa sakit ng ulo niya. Kinuha siya ng masasamang tao. Yun ang huling naaalala niya. Inaasahan ni Lingling na magigising siya sa isang abandonadong building. Kaya nagulat siya sa karangyaan ng kwarto kung nasaan siya. Nasaan ba ako? Mahina niyang tanong. Sa kanya napagtanto ang itsura niya. Ang kanyang mga pulso ay nakagapo sa headboard. Malambot na lubid lang ang ginamit doon kaya hindi siya nasasaktan. Bakit ako nakatali rito? Kinakabahang tanong ni Lingling. Napatingin siya sa sarili dahil sa gulat.
Ramdam niyang wala siyang suot na panloob, pero may suot siyang itim na lingerie. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya nang tumama sa kanya ang nakakatakot na realisasyon. Hindi niya alam kung paano siya napadpad doon. Ano bang nangyari? Bakit wala akong masyadong maalala? Tanong niya sa sarili. Napapikit siya ng mariin hanggang dumapo na sa kanyang isang alaala. Pagkatapos siyang kunin ng mga tauhan na pinagkakautangan ng kanyang ama, narinig niyang gusto siyang ibenta ng mga ito sa isang kliyente. May itinurok sa kanya na kung ano, kaya nang hina na naman siya hanggang sa nawalan siya ng malay. Pagkatapos nun, hindi na alam ni Lingling ang sunod na mga nangyari. Nanlaki ang mga mata niya at pinagmasdan ang buong silid. Nasaan ako? Binenta na ba nila ako? Ano gagawin nila sa akin? Tulong! Tatay! Tulong! Takot na talaga si Lingling. Nagpumigla siya pero hindi talaga siya makawala. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang maliit na batang babae. Takot na takot siya, pero yon at may pumasok na isang bata sa silid na yon. Nakasuot ito ng puting dress at may hawak na manika. Pero ang nagpagulat kay Lingling, ang itsura ng batang nasa harap niya. Hindi pantay ang kulay nito. May bahaging maiitim at may bahaging mapuputi. Mas marami sa mga braso na abot hanggang leeg lang. Gayunpaman, hindi may pagkakailang napakaganda pa rin dahil sa malamlam na mga mata at matangos na ilong. Pwede po ba kitang hawakan? Tanong ng batang babae sa kanya. Ako po si Grace. Gusto po kitang hawakan pero baka matakot po kayo. Baka isipin mo po makakahawa tong balat ko. Hindi po ako nakakahawa. Mali lang po ang iniisip nila. Napalunok si Lingling at bahagyang nabawasan ng takot. Ako si Caroline, pero masanay akong tawaging Lingling. Bakit gusto mo akong hawakan? Pero sige, ikaw ang bahala. Kung sinabi mong hindi nakakahawa ang balat mo, ayos lang sa akin. Puno ng pananabik si Grace, para bang binigyan ito ng regalo. Nanginginig ang mga kamay nito na hinahawakan ng kanyang mukha. Ang ganda-ganda mo po, nakangiting sabi ni Grace. Naramdaman niyang insecurities sa boses ni Grace. Maganda ka rin. Sobrang ganda mo. Ano pong ginagawa mo po sa kwarto ng daddy ko? Tanong ni Grace at napunta ang tingin sa nakatali na mga kamay ni Lingling. Bakit po nakatali ang mga kamay mo? Daddy? Kwarto to ng daddy mo? Lumilipad ang isip ni Lingling. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito, Grace. Pero pakiusap, tulungan mo ako. Pwede mo bang tanggalin ang mga lubid na to sa akin? Pero mukhang may ibang iniisip si Grace. Naalala ko na po ngayon. Sabi po ni Daddy, ikaw po ang magiging mommy ko. Ano? Napabuntong hininga siya at muling nagpupumiglas sa mga lubid. Hindi ako ang mommy mo. Hindi ko nga alam kung sino ang daddy mo. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito. Masamang tao yata ang daddy mo. Umiling naman agad si Grace. Hindi po, mommy. Sobrang bait niya po. Palagi niya po akong pinagtatanggol kapag may umaaway po sa akin. Pareho po kami kaya love po namin ang isa't isa, mommy. Dahil nandito ka na rin po, magiging love ka na rin po namin. Marahan siyang pumikit. Pinaniniwalaan pa yata ni Grace na siya ang mommy nito. Iniisip niya tuloy kung nasaan ang walang hiyang daddy ni Grace. Gusto niya nang makabalik sa kanila. Hindi nga ako ang mommy mo. Mahinang tura ni Lingling, pilit na pinapaintindi yun kay Grace. Ngunit lumawak ang ngiti ng batang babae. Ikaw nga raw po ang magiging bagong mommy ko. Yun po ang sabi ni Daddy. Bago pa maproseso ni Lingling ang kakaibang sitwasyon, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad at gwapo naman ang pumasok, pero may balat na katulad ng kay Grace. Naghahalo ang itim at mapuputing kutis na parang mga batik-batik, na kung sa unang tingin, talagang nakakatakot ang itsura dahil pati mukha, ganoon din ang balat. Subalit kung tititigan ng matagal, makikita kung gaano kagwapong lalaki ang nagtatago roon. Daddy! Bulalas ni Grace. Siya pong daddy ko, Anthony pong pangalan niya. Bakit po ganun, Daddy? Bakit hindi ka po kilala ni Mommy? Mainit nang umiti si Anthony sa bata. May nangyari lang sa kanya. Ihahatid na muna kita sa kwarto mo. Sabi ko, huwag kang pupunta sa kwarto ni Daddy kapag wala ako dito, di ba? Itinuro siya ni Grace. Naririnig ko po siyang sumisigaw kaya pumunta po ako, Daddy. Huwag mo na po siyang itali. Paano ka po niya papakasalan kung itatali mo po siya?
Umawang ang bibig ni Lingling. Sa sobrang daming nangyayari, hindi niya nalubos maisip isa-isa. Tapos malalaman niya pa na magpapakasal siya sa lalaking nasa harap niya. Kung panaginip man ang lahat, gusto na lang magising ni Lingling. Tiningnan niya si Anthony nang makalabas na si Grace. Hoy, anong ginawa mo sa akin? Ano bang nangyayari? Bakit niya iginigiit na ako ang magiging nanay niya? Ibinaling ng lalaki ang tingin sa kanya at bahagyang napawi ang ngiti nang makitang nakatali siya sa kama. Pasensya na sa pagtali ko sa'yo rito. It's just that hindi ka lang talaga tumigil. 2 araw kang high na high at may mga bagay na gusto kang gawin. Ang hirap mong pigilan kaya tinali na kita. Lumapit si Anthony at tinanggal ng mga tali. Gusto niyang maniwala na baka nga high siya, lalo na't walang maalala si Lingling sa mga nangyari. Bukod doon, alam niyang may itinurok sa kanya. Pero hindi niya pa rin makuhang maging panatag. Hindi niya naman alam kung bakit siya naroon at sino ang lalaking nasa harap niya. Sino ka ba talaga? Tanong ni Lingling. Malamig na tumingin sa kanya si Anthony. Sa akin na kayo may utang ng tatay mo simula ngayon. At kailangan nating pag-usapan kung paano kayo makakabayad sa akin. Mas lalo lang naguluhan si Lingling. Ang naiisip niya lang, ito ang kliyente na bumili sa kanya. Nailigtas man siya pero hindi niya kayang magtiwala. Lalo na't nalipat dito ang mga utang nilang mag-ama. Dinukot mo ako para pakasalan ako? Sabi ni Lingling at hindi makapaniwala. Baliw ka ba? Tumaas ang mga kilay ni Anthony. Kumpiyansa itong umiti kahit ganoon ang itsura nito. Para bang walang kahit na anong insecurity ang makakapagpatibag sa pagkatao ni Anthony. Hindi ako ang dumukot sa'yo. Ako ang nagligtas mula sa mga dumukot sa'yo. Pasalamat ka nga, tinulungan pa kita. Mahinang sabi ni Anthony at humalukip-kip. Binayaran ko ang utang ninyong mag-ama pero hindi ibig sabihin, simpleng tulong lang ang ginawa ko. Kailangan niyo pa rin akong bayaran dahil wala nang libre sa panahong ito. Kumunot ang noo ni Lingling. Wala akong pera at hindi ko alam kung bakit bigla ka nalang sumusulpot. Ni hindi ka kita kilala. Hindi naman sa ayaw ko na tinulungan mo ako. Pero nakakapagtaka na ginawa mo pa rin. Mataman siyang tiningnan ni Anthony. Ginawa ko yun para ako ang kailanganin ninyo. Marami akong plano pero saka ako nasasabihin ng iba pa. Pakasalan mo ko. At ang mga utang ninyo ng iyong ama, kakalimutan kong parang walang nangyari. Laglag ang panga ni Lingling. Gusto mong pakasalan kita dahil sa'yo na kami may utang? Hindi ko naman hiniling yan sa'yo. Baliw ka yata talaga? Mukhang hindi pinansin ni Anthony ang galit niya. Magandang offer na to. Pakasalan mo ko at babalik sa normal ang buhay mo. Ang mga utang ng iyong amay wala na. Pareho nating makukuha ang gusto nating dalawa. Lalong nadidismaya si Lingling. Hindi kita pakakasalan. Ni hindi nga kita kilala. At may boyfriend na ako, okay? May balak na kaming magpakasal pagkatapos niyang makagraduate. Hindi ako ewan na magpapakasal sa'yo. Kung may utang kami, edi sige, babayaran ka namin. Pero hindi ko matatanggap ang alok mo na pakasalan ka. Inang tumawa si Anthony na parang nanunuya. Boyfriend mo? Sa tingin mo, siya talagang para sa'yo? Niloloko ka lang niya, sweetheart. Parang tumigil sandali ang puso ni Lingling. Ano? Hindi. Mali ka. Hindi mo siya kilala. Wala kang alam tungkol sa relasyon naming dalawa. Nagkibit balikat si Anthony. Marami akong alam tungkol sa'yo. Sa tingin mo ba, basta na lang ako mag-aalok sa isang babae na pakasalan ako ng hindi ko kinikilala? Napalunok si Lingling. Sino ka ba talaga? Iniisip niya kung nakita niya na ito noon. Baka kilala niya si Anthony pero wala talaga siyang matanda ang nag-cruise na ang kanilang mga landas. Kung nagkita man sila noon, madali niya namang matatandaan si Anthony, lalo nga't namumukod-tangi ang itsura nito. Pinaglalaroan ka lang ng boyfriend mo. Huwag kang bulag, sabi pa ni Anthony sa kanya. Namula ang mukha ni Lingling sa galit. Yan ang isang kasinungalingan. Hindi mo siya kilala, hindi mo ko kilala, at tiyak na wala kang alam sa buhay ko. Hindi kita pakakasalan. Hindi ako magpapakasal sa tulad mo. Umigting ang panga ni Anthony. Bakit? Dahil pangit ako? Nanlaki ang mga mata ni Lingling. Bakit? May sinabi ba ako? Hindi ko nakikitang dahilan yan. Ang akin lang, ang weird mo na bigla kang mag-aalok ng kasal sa akin. Kailangan ko ng asawa. At sa tingin ko, ikaw ang makakatulong sa akin. Sabi pa ni Anthony na para bang negosyo lang ang pinag-uusapan nila. Gusto ko ng babaeng magiging ina ng anak ko. At naniniwala ako na ikaw ang tamang choice para dito. Teka, ano? Ina ng anak mo?
Nagpapatawa ka ba? Bakit ako pa? Maraming babae dyan na maaaring maging ina ng anak mo. Aalis na ako. Ayoko makapag-usap sa baliw na katulad mo. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Anthony. Hindi ka aalis sa bahay na to, maliban kung pumayag kang pakasalan ako. Hindi kita pakakawalan hanggat hindi tayo kasal. Yun lang ang paraan para makaalis ka rito. Para alam kong may tali ka rin pabalik sa akin. Mananatili ka rito hanggang sa maintindihan mo yun. Napatayo siya bigla. Ano to? Ikukulong mo ako dito hanggang sasabihin kong oo, magpapakasal ako sa'yo, Anthony. Hindi. Hindi ako sumasang-ayon sa nakakabaliw na gusto mo. Hahanap ako ng paraan palabas. Hindi mo ako makokontrol ng ganito. Ipapahuli kita sa pulis. Siguradong hinahanap na ako ng tatay ko. Hindi ka niya hahanapin. Tumayo si Anthony at namulsa. Sa 2 araw na hay ka, hinanap ka niya. Para hindi na mag-alala ang tatay mo, pinuntahan ko siya. Sinabi ko rin ang proposal na to sa kanya at pumayag naman siya. Napasinghap si Lingling. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi magagawa ng kanyang ama na ibigay siya sa hindi niya kilalang lalaki. Pero nang pinahiram siya ni Anthony ng cellphone, nawindang siya sa sinabi ni Lino. Ano po bang sinasabi niyo? Tay, sunduin niyo na po ako dito. Naluluhan na lang na sabi ni Lingling. Bakas ang pag-aalinlangan sa boses ng kanyang ama. Anak, malaki ang utang na loob natin kay Anthony. Siya ang nagligtas sa'yo. Kung hindi kanya niligtas, baka mas grabe pang nangyari sa'yo. Saka anak, mas okay yan dahil kasal ang gusto niya. Diyan ka na lang. Nag-usap na kami. Iingatan ka naman nila dyan saka hindi ka nila pipilitin. Hindi tulad ng mga inutangan ko. Namimilit at munti ka pang mapahamak. Bumagsak ang mga luha ni Lingling. Tay, ayoko nga po rito. Parang niyo na rin po akong binugaw. Ano po ba talagang mahalaga sa inyo? Pera na lang po ba talagang iniisip nyo? Napabuntong hininga ang kanyang ama. Anak, maintindihan mo rin kung bakit hinahayaan kita dyan. Magtiwala ka sa desisyon ko, Lingling. Hindi kita ipapahamak. Pero tay, frustrated na saad ni Lingling. Hindi po tong buhay na gusto ko at may boyfriend po ako. Alam ko pong hindi kayo boto kay Lance pero ayoko naman pong ipilit niyo ako na ipakasal sa ibang lalaki. Kalimutan mo ng boyfriend mo, sabi ni Lino sa kanya at may pinalidad sa tono nito. Hindi ka nga hinahanap nun. Diyan ka na lang. Aalagaan ka ng maayos. Tay! Sigaw ni Lingling. Sunduin mo po ako dito. Hindi na po ako natutuwa. Hello? Anak! Anak! Medyo choppy ka, anak. Mahina yata ang signal mo. Sige, bye! Tura ng kanyang ama bago patayin ang tawag. Pagkababa ng tawag, kinuha agad ni Anthony ang cellphone. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Sigurado siyang may ginawa ito, kaya napapayag ang kanyang ama. Sinilaw mo siguro ang tatay ko sa kayamanan mo. Naiinis na sabi ni Lingling. Napailing naman si Anthony. Kahit sa bungero ang tatay mo, Lingling, hindi siya matitinag sa kayamanan ko kapag ikaw nang usapan. Sana yun na lang ang isipin mo kaya nandito ka. Napairap na lang si Lingling. Pinunasan niya ang mga luha. Hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari habang nandoon siya sa poder ni Anthony. Pero isa lang ang kanyang sigurado. Gagawin niya ang lahat para makatakas doon. Wala ka bang matinong damit na pwedeng ipasuot sa akin? Tinakpan niya ng kumot ang kanyang katawan. Wala akong brat panty. Ang ikli pa ng suot ko. Sinilipan mo ako siguro, no? Ngumisi naman si Anthony. Kapag kinasal tayo, makikita ko rin naman yan. Nanlaki ang mga mata ni Lingling. Nek-nek mo, Anthony. Hindi ako papayag na magpakasal sa'yo. Kahit ikulong mo pa ako dito forever. Manigas ka. Mahinang tumawa si Anthony. Babagsak ka rin sa akin. Makikita mong sarili mo na naglalakad sa altar patungo sa akin. Sinungitan naman ni Lingling si Anthony. Hindi niya nai-imagine ang sarili na magpapakasal sa ibang lalaki bukod kay Lance. Kahit gaano pa kayaman si Anthony, hindi niya ipagpapalit ang kanyang boyfriend. Anyway, hindi ako nagpalit ng damit sa'yo. Si Manang Jessa at ang mga kasambahay ang nagpalit ng damit mo. Nang hay na hay ka, ayaw mo talaga magpasot ng underwears dahil naiinitan ka. Sa guest room kita dinala para makapagpahinga. Pero nandito ka sa kwarto ko dahil sumunod ka sa akin. Inaakit mo ako. Wala akong ibang nagawa kundi ang itali ka. Sabi ni Anthony na parang walang nakakahiya roon. Nalaglag ang panga ni Lingling. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam mo, imbento ka. Ngumisi naman si Anthony. Lahat ng sulok ng bahay na to may CCTV. Pero ang CCTV sa kwarto ko, ako lang ang may access. Gusto mong i-check? Sinamaan niya ito ng tingin. May pinindot ito sa cellphone nito
At nang mapanood niya ang sarili na parang baliw na kumakapit kay Anthony, gusto niya na lang nalamunin siya ng lupa. Muli siyang napahiga sa kama at napatulala sa kisame. Hindi ako to. Sinapian lang ako ng masamang espiritu. Humalakhak muli si Anthony. Magbihis ka na. Nasa walk-in closet ng mga damit mo. Nagpabili na ako sa personal shopper ko. Maligo ka na, then sumunod ka sa ibaba. Kakain na tayo ng dinner. Hindi niya pinansin si Anthony nang makaalis. Wala siyang pakialam. Hindi niya pa rin matanggap na para siyang babaeng uhaw na uhaw sa lalaki. Pakiramdam ni Lingling, hindi siya ang nasa video na yon. Nang mahimasmasan, tumayo na rin naman si Lingling. Sa kanya palang na-appreciate ang ganda at ang laki ng kwarto ni Anthony. Pumunta siya sa walk-in closet at namangha siya sa mga nakitang damit. Puro branded ang mga nandoon at may mga tag pa. Tingnan niya ang closet ni Anthony. Ganoon din ito, pero napansin niyang mahilig ito sa hoodie at mga jacket. Nakahilera kasi yon at iba't ibang kulay pa. Pero bakit ba ako namamangha rito? Hindi pwede to. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas. Usal ni Lingling sa kanyang sarili. Naghanap na nga siya ng leggings at sando. Mabilis siyang naligo kahit gustong-gusto niyang magbabad sa jacuzzi. Namangha kasi siya na may TV sa banyo. Halos kasing laki na yon ang bahay nila. Imposible na may ganito kayamang lalaki. Mukhang tambay lang sa kanto si Anthony. Sabi ni Lingling habang tinatali ng mahigpit ang mga kumot. Siguro, illegal ang ginagawa niya kaya ganito siya kayaman. Baka tinutukan niya ng baril ang tatay ko para mapapayag. Nang matapos, dinungaw niya ang baba sa balkonahe. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Ang taas nito. Sinubukan niyang lumabas ng kwarto kanina. Kaso may mga nakita siyang bodyguards. At nasa baba pa si Anthony, kaya mas lalo siyang hindi makakatakas. Yun lang ang naiisip niyang paraan, ang bumaba sa balkonahe gamit ang mga kumot na binuhol niya. Lance, hintayin mo ako. Usal niya sa sarili at dinudungaw ang baba ng balkonahe. Kakaltukan ko si tatay para mahimasmasan. Pagbalik ko, kahit ako nang mag-propose sa'yo, walang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Hirap na hirap siyang bumitin sa kumot. Para siyang unggoy na lalambi-lambitin doon. Pawisan na siya pero pilit pa rin niyang kinakaya. Nang makita ni Lingling na malapit na siya, napangiti siya kaagad. Malapit na ako. Hinihingal niyang sabi. Kapag nakabalik talaga ako, makikipagkita agad ako kay Lance. Sasabihin ko ng lahat ng pinagdaanan ko. Mas lalo niya akong mamahalin dahil kaya kong ipaglaban ng ganito ang pagmamahala namin. Kaso, bago niya pa maitungtong ang mga paa sa lupa, may marahan ng sumalo sa kanya. Namalaya niya na lang. Nasa mga bisig na siya ni Anthony. Inaabangan kita sa hagdan. Hindi mo sinabi na dito ka pala bababa. Parang normal lang na sabi nito. Naglakad ito papasok sa loob ng bahay habang buhat-buhat siya. Tumatakas ako! Bulalas niya sa mukha ni Anthony. Napapikit naman ito. Tumatalsik ang laway mo sa mukha ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka makakaalis dito hanggat hindi tayo kasal. Dito ka lang. Marami akong guards dito. Hindi ka basta-bastang makakaalis. At kung bababa ka sa bahay natin, Lingling, huwag ka na ulit dadaan sa balkonahe. Baka mahulog ka. Kawawa ka naman. Malulungkot ako. Wala na akong mapapangasawa. Hindi na nakapagpigil si Lingling. Sinabunutan niya si Anthony. Gigil na gigil siya kaya nabitiwan siya nito. Ayaw niyang tumigil kaya binuhat na siya na parang sako. Anthony! Malakas niyang sigaw. Kapag nakatakas talaga ako rito, isusumbong kita sa mga pulis. Hindi tamang ginagawa niyo sa akin. Pero tumawa lang si Anthony at hindi sineseryoso ang mga sinasabi niya. Inilapag siya nito sa upuan. Hilong-hilo pa siya pero nakita niyang maraming pagkain sa hapag. Pinaghiwa pa siya ng steak ni Anthony bago umupo. Hi po, Mommy! Nakangiting sabi ni Grace. Pinilit niya na lang kumalma. Ayaw niyang sumabog sa harap ng bata. Hi! Kumain ka na, Lingling. May ngiti sa labing sabi ni Anthony at umupo ng sobrang lapit sa kanya. Kakain ka o susubuan pa kita? Tatakas ako rito. Mahina at maring sabi ni Lingling. Ayaw iparinig kay Grace ang boses niya. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Kung nauto mo si tatay, pwes ako, hindi. Mommy, eat ka na po. Masarap po lahat yan. Nakangiting sabi ni Grace sa kanya. Saka Mommy, ang sarap po ng banana Q at saka maruya. Favorite na favorite ko po kapag dinadala ni Daddy. Sana makapagluto po kayo rito para mainit pa. Saka gusto ko pong manood na nagluluto po kayo, Mommy. Kumunot ang noo ni Lingling.
Paano mo nalaman na nagtitinda ako ng mga ganyan? Isa ako sa mga suki mo, Lingling. Kasuwal na sabi ni Anthony sa kanya. Nagpapabili lang ako sa driver ko. Ako ang pumapakyaw ng mga paninda mo palagi kapag pauwi ka na. Dinadala ko rito tapos merienda ng mga bodyguards at kasambahay. Umawang ang bibig ni Lingling. Ah, ikaw pala yon. Kaya pala kilala mo ako. Pero kahit na, ayoko pa rin itong ginagawa mo sa akin. Yun lang naman palang interaksyon natin. Tapos gusto mo akong pakasalan? Hirap paniwalaan. Parang may iba ka pang motibo. Saka kung wala kang intensyon na masama, bakit hindi ka nagpapakita? Malungkot na napangiti si Anthony. Iniisip ko, baka mandiri ka kapag nakita mo ako. Napailing naman si Lingling. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Hindi naman siya ganoong klase ng tao. Pinalaki siya ng kanyang ina na marunong makisama at huwag manghusga ng iba. Kaya kahit minsan, kahit naaagrabyado na siya, nananatili pa ring malambot ang kanyang puso at madaling magpatawad. Tahimik na lang siyang kumain. Tinanggal na muna ni Lingling sa isip niyang pagtakas. Wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Sasabay na muna siya sa agos pero hindi kasama roon ang makatabi sa pagtulog si Anthony. Sabi mo marami kang guest room dito. Bakit dito ko pa kailangang matulog? Bulalas ni Lingling. Bakas ang pagkabali sa kay Lingling habang nakatayo sa may pinto. Tinitigan niya si Anthony ng may malinaw na determinasyon. Walang available ngayon. Under renovation lahat. Kaya wala kang tutulugan kundi dito lang. Saad ni Anthony na pakiramdam niya ipalusot lang nito. Napairap naman si Lingling. Kay Grace na kwarto ako matutulog kung ganon. Napabuntong hininga si Anthony. Kasama niyang yaya niya ron. Makikisiksik ka pa? Dito ka na lang sa kwarto natin. Malaki ang kwarto ko, malaki ang kama. Huwag ka na mag-inarte. Saka magkatabi tayo sa loob ng 2 gabi. Yakap na yakap ka pa nga sa akin eh. Kasi, hay na hay nga ako ng time na yon. Hindi, Anthony. Pwede ba? Tigilan mo ng pagtitrip sa akin. Naiinis niyang sabi dito. Hindi ako matutulog sa iisang kama kasama mo. Nakasandal naman sa kama si Anthony. Nagbabasa ng libro, pero may pilyong ngisi na naglalaro sa gilid ng labi nito. Alam na alam ni Lingling na tinutokso lang siya ng ama ni Grace. Bakit hindi, Lingling? King size bed naman to. Kung nag-aalala kang magdidikit tayo. Hindi naman mangyayari yon basta wag ka lang ding didikit sa akin. Isa pa, dapat masanay ka ng matulog sa tabi ko. Kasi parte na to ng pang-araw-araw natin na buhay kapag ikinasal na tayo. May kumikislap na mapanuksong kapilyuhan sa mga mata nito. Nanggigigil na talaga si Lingling. Sige na, mangarap ka ng gising na magpapakasal ako sa'yo. Hindi ko na ipagdadamot dahil hanggang pangarap mo na lang yan. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang kama. Ayokong matulog sa tabi mo kahit bumango pa lahat ng utot ng tao. Mahinang tumawa si Anthony. Oh, come on. Hindi mo maiiwasan dahil hindi ka nga makakaalis dito hanggat hindi tayo kasal. Humakbang ito papalapit sa kanya, kaya napaatras siya. Lumayo ka sa akin. Mataman siyang tiningnan ni Anthony. Isipin mo na lang, ikakasal din tayo balang araw. Kaya dapat, masanay ka na. Bahagyang basag ang boses niya nang tumugon. Wala akong pakialam. Hindi kita pakakasalan, Anthony. Never akong pumayag dyan. May boyfriend na ako at hindi ko lolokohin ng boyfriend ko. Kapag nakaalis talaga ako rito, hindi na ako magpapakita sa'yo. Napabuntong hininga na lang si Anthony. Sige na, humiga ka na sa kama. Hindi naman kita pipilitin sa mga bagay na hindi mo gusto. Matutulog lang tayo. Sige na, Lingling. Huwag ka nang makipagtalo. Gabi na. Napanguso naman si Lingling. Ibigay mo na lang sa akin ng guest room, okay? Mas magiging okay ako ron. Bago pa niya maabot ang pinto, mabilis na kumilo si Anthony. Namalaya niya na lang na buhat na siya nito. Hindi ka pupunta kahit saan. Seryoso ngunit may mapaglarong hamon sa boses na sabi ni Anthony. Dito ka magstay ngayong gabi. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Huwag kang lumapit sa akin. Sigaw ni Lingling. Ang bilis ng tibok ng puso niya sa magkahalong galit at takot. Nanlambot ang mga mata ni Anthony habang inaayos ang kumot sa kanya. Relax, Lingling. Huwag ka mag-alala. Malaki naman ang kama. Hindi ako lalapit kung ayaw mo. Alam kong hindi ka komportable sa vitiligo ko. Baka isipin mo na an-an na nakakahawa ang balat ko pero hindi. Kaya hindi mo kailangan mag-alala tungkol dito. Hindi ako manghihimasok sa espasyo mo. Humiga na sa kabilang side si Anthony at pinatay ang ilaw. Tanging lampshade lang sa likod nito ang nananatiling bukas.
May bahagyang kumurot sa puso ni Lingling dahil sa boses at mga salita ni Anthony. Mayaman ito at akala niya may kumpiyansa sa sarili. Pero sa sandaling panahon na yon, naramdaman niya kung gaano sobrang kababa ng tingin nito sa sarili. Akala mo palagi na mandidiri ako sa'yo? Mahinang tanong ni Lingling. Sumagot naman agad si Anthony. Bakit? Hindi ba? Sorry kanina pa kita hinahawakan. Nakalimutan ko saglit na nakakadiri ang itsura ko. Mapaklang tumawa si Anthony at hindi na makatingin sa kanya. Nung hay na hay ka, sabi mo gustong gusto mong hinahawakan ako. Alam kong wala ka sa katinuan ng mga panahong yon pero tuwang-tuwa ako. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko sinamantala yon. Tinitigan niyang mabuti si Anthony. Nung una niyang makita si Grace, ganon din ito sa kanya. Para bang kahit nananabik ang bata sa kanya, takot na takot itong humawak sa kanya. Nasaan ang nanay ni Grace? Tanong ni Lingling. Napakagatlabi si Anthony. Inutuwa ko. Pera lang ang habol sa akin. Hindi ko naman gusto ang nanay niya nung una. Pero kapag may mabait kasi sa akin, mabilis ako nagtitiwala. Kasi bihira lang ang mga taong nagiging mabait sa akin. Akala ko may isang taong tanggap ako kahit sino ako bukod sa aking pamilya at mga tao dito sa bahay. Pero wala pala talaga. Kaya siguro madali rin akong nauto noon. Hindi ka uto-uto, Anthony. Nagmahal ka lang. Malumanay na tura ni Lingling. So ngayon, tingin mo sa akin, tingin nyo ni Grace sa akin, mukhang mabait kaya gusto nyo ako? Namungay ang mga mata ni Anthony. Mabait ka naman talaga. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lingling. Ako yung binatilyo noon na tinutulungan nyo ng nanay mo. Pag-amin ni Anthony sa kanya. Ako ang palaboy-laboy dati na binibigyan nyo palagi ng pagkain. Hindi kayo nandiri sa akin dahil sa inyo. Hindi na rin ako kumakain ng mga pagkain na galing sa basura. Tiningnan niya ng mabuti si Anthony. Sa kanya lang napagtanto iyon. Ikaw yung tinatawag ng mga bata no na galis? Marahang tumango si Anthony. Ako nga, kung sa ibang pagkakataon, yayakapin niya si Anthony. Gayunpaman, sobrang naguguluhan siya sa lahat ng nangyayari. At kahit mabuti ang ginawa nito para sa kanya, hindi niya gusto na pinipilit siyang magpakasal sa taong hindi niya naman mahal. Napabuntong hininga si Lingling. Ikaw ba? Nandidiri ka ba sa kutis niyo ng anak mo? Hindi agad nakasagot si Anthony. Dapat hindi. Dapat mahalin mo muna ang sarili mo para mahalin ka ng ibang tao. Malumanay na sabi ni Lingling. Isa pa, pareho kayo ni Grace. Alam mong malupit ang mundo sa mga katulad mo, kaya sana sikapin mong maging malakas para gayahin ka niya. At hindi yun, Anthony, ang dahilan kung bakit ayaw kong tumabi sa'yo. Patuloy pa ni Lingling. Hindi ako nandidiri sa'yo. Basta, ayoko lang mapunta sa ganitong sitwasyon. Ayokong pakasalan ka. Ayokong matulak sa isang bagay na hindi pa ako handa. Namayan niya ang katahimikan sa pagitan nila. Puno ng hindi masabi na mga damdamin, tila pinag-aaralan ng mabuti ni Anthony ang kanyang mukha. Sige, sabi ni Anthony sa kanya. Hindi na muna kita pipilitin. Hindi alam ni Lingling kung ano ang pumasok sa isip niya. Basta pakiramdam niya lang, kailangan niyang hawakan ang kamay ni Anthony. Gusto niya lang na mapanatag ito, na ipaalam na hindi niya ito nakita sa paraang maaaring makita ng iba. Nagsalita si Lingling nang makita niyang gulat sa mukha ni Anthony. Nahawakan kong yung kamay, pero wala pa rin ibig sabihin to. Hindi ka pa rin dalapit sa akin sa pagtulog. Hindi pa rin ako pumapayag na pakasalan ka. Tumango si Anthony at isang mainit na ngiti ang sumilay sa mukha nito. Oo, alam ko. Ang saya ko na hinahawakan mo ang kamay ko. Nakaramdam pa rin si Lingling ng pagkabalisa. Ngunit sa unang pagkakataon ng gabing yon, medyo humupan ang kanyang inis. Iginagalang pa rin ni Anthony ang kanyang mga hangganan at sa kakaibang paraan, yon ay umaaliw sa kanya. Habang nakahiga silang dalawa, tahimik ang silid maliban sa mahinang ugong ng aircon. Ngunit sa sandaling yon, habang hawak pa rin ang kamay ni Anthony, naramdaman niyang isang kislap ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Parang may bahagi sa kanyang pagkatao na gustong tanggalin ang nararamdamang insecurities ni na Anthony at Grace. Sa mga lumipas na araw, nanatili lang si Lingling sa bahay ni Anthony. Pakiramdam niya, halos lahat ng nandoon, nililigawan siya para lang pumayag na magpakasal dito.
Hindi po talaga pwede. May boyfriend na nga po ako. Sabi ni Lingling sa mga kasambahay habang nagluluto ng banana cue para sa mga ito. Tumingin sa kanya si Grace. Po? Mommy, sabi po ni Daddy, wala na po ikaw boyfriend. Niloloko ka raw po kaya pwede na po kitang maging mommy ko. Nanlaki ang mga mata ni Lingling. Hindi makapaniwala na pati bata ay sasabihin pa yun ni Anthony. Hindi yun totoo, Grace. Minsan kasi ang daddy mo naghahanap ng away. Mamaya mag-aaway kami. Dapat hindi niya sinasabi sa'yo ang mga ganong klaseng sitwasyon. Bata ka pa't hindi mo naman maiintindihan ang lahat ng yon. Kapag problema ng matatanda, hayaan mong matatanda rin ang umayos, okay? Oh, etong banana cue mo. Dahan-dahan, mainit pa yan. Tumango naman si Grace at napangiti. Okay po. Salamat po, Mommy. Napangiti naman si Lingling. Nasasanay na lang talaga siyang tawagin ni Grace na Mommy. Hindi niya na nga lang sinasaway. Nakikita niya kasi ang ningning sa inosenteng mga mata nito. Ayaw niyang putulin ang kasiyahan na yon. Maya-maya'y nagsalita naman si Manang Jessa. Salamat at dumating ka sa bahay na ito. Lingling, kahit ilang araw ka pa lang dito. Kitang-kita ko na agad ang saya sa mga mata ni Sir Anthony at nitong si Grace. Napangiwi naman si Lingling. Manang, wala naman po akong ginagawa. Saka hindi naman po ako pumapayag na magpakasal. Marahang tumango si Manang Jessa. Alam ko naman yon, pero sana mabigyan mo ng pagkakataon ng mag-ama. Lalong-lalo na si Anthony. Bata pa lang, sobrang laki na ng paghihirap na pinagdaanan niya. Naiwala siya noon ni Don Mariano at binatilyo na nang makita ulit. Naging palaboy-laboy sa kalsada. Nang tumanda, natutong magmahal at magtiwala sa babae. Pero inuto at niloko naman. Kung may magandang nangyari sa buhay niya sa lahat ng yon, siguro itong si Grace ang pinakamagandang kapalit sa lahat. Tiningnan niya si Grace na abala sa pagkain. Hinaplos ni Lingling ang buhok ng bata. Medyo nasasaktan siya para kay Grace dahil kahit mukhang mayaman ito, katulad ni Anthony, dadanasin din ito ang mga sinasabi ng ibang tao. Kaya rin siguro homeschool ang ginagawa ng anak ni Anthony. Maya-maya'y biglang nagtilian ang mga kasambahay. Kumunot ang noo ni Lingling. Paglingon niya, bumungad sa kanya si Anthony na may isang malaking flower bouquet. Ano na namang kalokohan yan? Naiinis na tanong ni Lingling. Napangiti agad si Anthony na bahagyang namumulang ilong. Nanliligaw ka? Ayoko. Saka anong nanliligaw? Dinuro niya ito ng sandok. Hoy Anthony, namimilit kang pakasalan kita. Bahala ka dyan sa buhay mo. May boyfriend nga ako. Napabahing si Anthony. Tanggapin mo na to. Please. Oo nga, Lingling. Sabat naman ni Manang Jessa. Allergic sa mga bulaklak si Sir Anthony. Mabilis niya namang kinuha ang mga bulaklak at naiiritang tiningnan ito. Baliw ka ba? Allergic ka pala, bakit binibigyan mo pa ako? Hindi naman kasi kailangan nito. Napabahing muli si Anthony. Gusto ko lang namang pasayahin ka. Iniisip ko nga, baka masyado kang nabibigla sa alokong kasal. Kaya sige, manliligaw muna ako pero kapag sinagot mo ko, gusto ko sana na kasal agad, Lingling. Tinaasan niya ito ng kilay. Ewan ko sa inyo, ang kukulit nyo. Sabi ko na nga na may boyfriend ako. Saka ang unfair sa part ko na hindi mo ako palalayasin sa bahay na to. Hindi to pandiligaw. Namimilit ka, Anthony. Dapat kung manliligaw ka sa bahay namin, palagi ka dapat bibisita sa bahay. Haharap kay tatay saka ako liligawan. Pero ano bang pakialam ko? Hindi naman din ako nagpapaligaw sa'yo dahil may boyfriend na nga ako. Yun ang paulit-ulit niyang linya sa bahay na yon. Walang sawa siyang tumatanggi sa gusto ng mga ito. Hanggang sa lumuwag ang mga bodyguard sa paligid pagkatapos ng isang linggo. Nakahanap siya ng paraan para makatakas. Tumatakbo na siya palayo sa malaking bahay ni Anthony pero bahagya siyang natigilan. Kahit isang linggo pa lang si Lingling doon, napalapit na siya sa mga tao lalo na kay Grace. Gayunpaman, hindi naman yun ang buhay na pinangarap niya. Kaya kailangan niyang piliin na umalis. Hindi mo na ako uuwi kay tatay. Sabi ni Lingling habang nakasakay sa taxi. Sa boarding house muna ako ng boyfriend ko didiretso. Baka kapag kay tatay, pilitin lang niya akong bumalik kay Anthony. Kung haharap ako kay tatay, dapat kasama ko na si Lance. Nag-isip siya ng mabuti. Iniisip ni Lingling na ibigay na ang kanyang sarili kay Lance kahit hindi pa sila kasal. Labag yon sa prinsipyo niya pero hindi naman sila pwedeng magpakasal kaagad.
Kung mabubuntis siya ni Lance, siguro ay may chance na tumigil na ang kanyang ama kapipilit sa kanya kay Anthony. Pero ang bubungad sa kanya, tila isang sampal ng katotohanan na paulit-ulit niyang piniling hindi paniwalaan. Mabilis siyang pumunta sa boarding house ni Lance. May mga kasamang ibang boyfriend niya roon pero mukhang walang ibang tao. Sigurado siyang nandoon si Lance dahil nakita niya ang motor nito sa labas. Ngunit bago pa siya makakatok sa pinto ni Lance, nakarinig siya ng mga tunog sa loob. Mahinang pagtawa ng babae ang nagpatigil sa kanya. Narinig niya rin ang mahinang langit-ngit ng kama na sinundan ng isang mahinang halinghing. Nang itinulak niya ang pinto, parang may gumuhong mundo sa harap niya. Parehong nasa harap niya sina Lance at Gina at may ginagawa na hinding-hindi niya matatanggap. Nang makita siya ng mga ito, gulat na tumayo si Lance at mabilis na nagbihis. Mga walang hiya! Nanginginig ang boses ni Lingling at naninikip ang kanyang dibdib. Lingling, magpapaliwanag ako, sabi pa sa kanya ni Lance. Kayo? Kayong dalawa? Basag ang boses ni Lingling habang pilit niyang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ko kailanman naisip na gagawin niyo to sa akin. Ang laki-laki ng tiwala ko sa inyo. Sinubukan siyang hawakan ni Lance pero diring-diri siya rito. Sorry na, magpapaliwanag ako. Masama niya itong tiningnan at malakas na sinampal. Magpapaliwanag ka pa? Anong paliwanag ang sasabihin mo sa nakita ko? Na aksidente mo lang napasok yan kay Gina? Ha? Isang linggo akong nawala tapos nakapatong ka na sa ibang babae? Ano sa tingin mong mararamdaman ko? Sinubukan pa siyang hawakan ni Lance pero umatras siya. Nawala ka? Saan ka nagpunta? Mahinang napamura si Lingling. Mukhang wala talagang pakialam sa kanya si Lance. Hindi man lang siya hinanap sa isang linggo na nawawala siya. Pag-usapan natin to. Maayos pa natin to, Lingling. Sabi ni Lance sa kanya. Bigyan mo pa ako ng isang chance, please. Natukso lang naman ako. Inakit niya ako. Kasalanan mo rin naman kasi. 4 na taon tayo pero ayaw mo pa rin ibigay sa akin ng sarili mo. Mapaklang tumawa si Lingling. Wow! Ako pa talaga? Ako pa? Kung mahal mo talaga ako, kaya mong maghintay at hindi papatong kung kaninong babae. Ay, mali ako. Hindi pala kung sinong babae lang. Kaibigan ko pa talaga, Lance. Tiningnan niya ang dalawa. Hanggang sa naalala niyang ayos ng mga ito nang bumaba noon sa Ferris wheel. Hindi siya nag-isip ng kahit na anong masama ng gabing yon. Mahina ang utak ni Lingling pero hindi niya inaasahang mapaglalaroan siya ng ganoon. Ibinaling niya ang tingin kay Gina. At isang hila lang sa buhok nito, natumba na agad sa sahig. Pinagkatiwalaan kita. Nagtiwala ako sa inyong dalawa. May napapansin na ako pero binaliwala ko lang. Akala ko paranoid lang ako na nag-overthink. Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Hinampas niya ang dibdib ni Lance. Mas matatanggap ko kung nakipaghiwalay ka sa akin kaysa niloko mo ko ng ganito. Dahil ayoko ngang mawala ka. Frustrated na sabi ni Lance sa kanya. Etong kay Gina, pastime lang to. Pero sa'yo ko gustong magseryoso. Manahimik ka. Bumagsak ang mga luha ni Lingling. Walang seryoso sa taong walang takot na magloko. Maghiwalay na tayong dalawa. Namula ang mukha ni Gina at Lance sa sobrang hiya, ngunit huli na ang lahat. Ang puso ni Lingling na dating puno ng pagmamahal at pagtitiwala, nadurog na ngayon. Sa huling tingin sa mga ito, tumalikod si Lingling. Lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto ng sobrang lakas. Pinagkatiwalaan niya ang dalawa pero pinagtaksilan lang siya sa pinakamasakit na paraan. Nang lumabas siya sa boarding house at lumabas sa malamig na gabi, napagtanto niya na ang mundong nakilala niya, ang kanyang pag-ibig, isang ilusyon lang. Naglakad siya ng walang direksyon. Iyak lang siya ng iyak. Walang hiya. Naisip ko pang magpabuntis kay Lance. Iba na palang pinapatungan at gustong buntisin. Mangwalang hiya talaga. Ang sarap nilang pagbuhulin. Mabuti na lang, hindi ko naibigay ang sarili ko sa manlolokong yon. Hanggang sa bumuhos na ang malakas na ulan, hindi na nag-abala si Lingling na sumilong. Mas lalo lang siyang napaiyak habang naaawa sa kanyang sinapit. Mas nasasaktan na mapagtanto at masampal ng katotohanan. Pero nagulat siya nang may biglang nagpayong sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Anthony na naka-jacket. Hindi na makita ang mukha dahil... Halos hindi na makita ang mukha ng dahil sa hoodie.
Sana sa susunod, huwag ka na ulit tatakas ng ganun. Paano na lang kung napahama ka? Malambing na saad ni Anthony. Hindi niya na napigilan ang kanyang mga hikbi. Totoo nga, niloloko lang ako ni Lance. Sana pala nakinig ako sa'yo. Paano mo nalaman? Nasa seaside ako ng araw na yon. Nakita kita kaya sumunod lang ako sa inyo nun. Nakita kong nag-holding hands ang dalawa kapag nauuna kang maglakad. Nakita ko rin sila sa pila ng Ferris wheel na naghalikan nang inutusan kang bumili ng tubig. Imporma sa kanya ni Anthony. Mataman niya itong tiningnan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng ice cream? Marahan naman itong tumango. Ako nga, Lingling. Nanginginig ang mga labi niya. Dadalhin mo ba ako sa bahay mo? Umiling naman si Anthony. Tama ka. Hindi dapat ako namimilit. Hindi ko pwedeng pilitin na mahalin mo ako dahil mahalang kita. Hindi ganun ang pag-ibig, di ba? Salamat na lang sa isang linggo na nanatili ka sa tabi namin ni Grace. Babaunin ko yon habang buhay sa mga alaala ko. At sana, kung ano man ang sakit na nararamdaman mo ngayon dahil sa ginawa ni Lance, hangad kong mag-heal ka balang araw. Napayuko si Lingling. Pwede ba kitang yakapin kahit basa ako? Hindi na naghintay si Anthony. Ito nang yumakap sa kanya. Sa higpit ng yakap at init na ibinibigay ni Anthony sa kanya, sandaling gumaan ang pakiramdam ni Lingling. Pagkatapos noon, hinatid na nga siya nito sa bahay nila ng kanyang ama. Nagpasalamat siya ng sobra kay Anthony. Ngumiti ito sa kanya pero kitang-kita niyang lungkot sa mga mata nito. Kaya pakiramdam ni Lingling parang may humahawak ng mahigpit sa puso niya. Hindi na siya nakibalita kina Lance at Gina. Hindi siya mapaghiganti. Naniniwala siyang may mga pagkakamali sa buhay na hindi na kailangang bumawi pa. Diyos na lang ang kikilos para sa mga taong deserve na makatanggap ng parusang nakalaan para sa mga ito. Unti-unti nang ang bumalik sa dati ang mga buhay nila. Wala na rin silang utang na dapat bayaran. Inayos na yun ni Anthony para sa kanila. Hindi na rin niya naririnig si Lino na pilitin pa siya kay Anthony. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng mga ginagawa niya, hindi niya mapigilang maisip ang mag-ama. Bahagya niyang namimiss na makita ang mga ito. Subalit makalipas ang isang buwan, hindi na talaga nakatiis ang kanyang ama. Kinausap na siya nito tungkol kay Anthony. Lingling, hindi naman dahil binubugaw kita kaya kita pinabayaan kay Anthony. Nahihiyang sabi ng kanyang ama. Marahan siyang tumango habang nagbabalat ng mga saging. Alam ko naman po yon. Hindi na po ako galit. Huwag ka pong mag-alala. Saka nakilala ko na po siya. Siya po yung binatilyo na palagi po naming binibigyan ng pagkain dati ni nanay. Nagpatuloy naman si Lino. Baka iniisip mo na kaya kita pinilit kay Anthony dahil mayaman siya. Huwag mo sanang isipin, anak. Bukod sa utang na loob natin sa kanya. Ang totoo niyan, pumunta siya rito at kinausap ako ng masinsinan. Magalang din siya sa akin at hanggang ngayon, pinapahalagahan pa rin ang kabaitan ng nanay mo. Siyempre, ako, anak, alam mo namang basta may kinalaman sa nanay mo, mahina ang loob ko. Tipid na napangiti si Lingling. Alam ko naman po yun, tay. Pero hindi kasi yun ang sinabi niya pa sa akin, anak. Tura ng kanyang ama at saglit na nag-alinlangan. Gusto niya raw sana na maikasal kayo, hindi lang dahil mahal ka niya, kundi dahil para may karapatan ka sa kayamanan niya. Ibinili niya kasi Lingling na kung may mangyari man daw masama sa kanya, tayo na raw ang bahala kay Grace. May tiwala raw siya sa'yo na aalagaan mo ang anak niya. Kumunot ang noo ni Lingling. Ano pong ibig niyong sabihin? May sakit si Anthony. Malubha pero nagagamot na naman. Pero natatakot daw siya na kung may mangyaring masama sa kanya, walang maiiwan sa anak niya. Hindi ko na matiis na hindi sabihin sa'yo dahil bukas yata magsisimula ng gamutan. Natatakot ako na magkaroon ng komplikasyon. Ramdam na ramdam ko ang lungkot ng batang yon. Naawa ko, anak. Kahit nanginginig ang mga tuhod, sinikap niya pa rin tumayo. Mabilis niyang kinuha ang wallet at lumabas ng bahay. Kung alam niya lang na ganoon ang kalagayan ni Anthony, bumalik na lang sana siya sa bahay nito. Nang makarating siya sa bahay, nanlaki ang mga mata ni Grace nang makita siya. Mommy? Napangiti siya at niyakap ito. Kumusta ka? I'm sorry, ngayon lang ako nakabalik. Namiss din po kita, Mommy. Nanginginig ang mga labi ni Grace. Alam mo po, umiyak po ako nang sinabi po ni Daddy na hindi ka na po babalik.
Mommy, talaga po bang ayaw niyo sa amin? Hindi niyo po ba talaga kami kayang mahalin? Umiling si Grace at hinaplos ang mukha ng bata. Paano namang hindi kita mamahalin? Ang bait-bait mong bata. Pasensya na. At sinong may sabing hindi ko kayo mamahalin ng daddy mo? Sa tingin ko, magagawa ko naman yon. Kaunting panahon lang pero ngayon hindi na ako aalis. Dito lang ako hanggang sa mahalin ko rin kayo katulad ng pagmamahal niyo sa akin. Maya-maya umakyat na si Lingling. Hindi na siya kumatok dahil nasanay na siyang ituring na parang kwarto niya rin iyon. Naabutan niyang tulog si Anthony. Nakita niyang kunot nooy ito at para bang may kaaway sa pagtulog. Umupo siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang buhok. Maya-maya unti-unting nagising si Anthony. Lingling? Gulat na sabi nito at mabilis na napaupo sa kama. Anong ginagawa mo rito? Napabuntong hininga si Lingling. Bakit hindi mo sinabi na may sakit ka? Napakagatlabi si Anthony. Ayokong manatili ka dahil naawa ka lang. Saka nasasaktan ka dahil sa nangyari sa inyo ni Lance. Gusto kitang bigyan ng oras. Isa pa, naisip ko na maling pilitin kang ikasal sa akin. Nagiging makasarili ako. Wala ka namang nararamdaman sa akin. Paano kung hindi na ako tumagal? Paano nga kung may mangyaring masama sa akin? Puro sarili ko lang ang iniisip ko. Kapag nawala ako at naikasal ka sa akin, may iwan kang mag-isa at aalagaan lang ang anak ko. Kaya kontento na ako sa isang linggo na nagkasama tayo. Kahit paano, natupad ang pinapangarap kong makasama at mahalin ka ng ganito. Hindi nagsalita si Lingling. Hinaplos niyang mukha nito. Haplos pa lang ang ginagawa niya. Marahang pumikit si Anthony. Dinadama ang balat niya sa balat nito. Kailan ka nagsimulang mahalin ako? Mahina niyang tanong kay Anthony. Bata ka pa lang. Laman ka na ng puso at isip ko. Nang makita kita 5 years ago na tinutulungan ng matandang tumatawid sa pedestrian lane, parang nabuhay lang ang damdamin ko na akala ko'y nakalimutan ko na. Saka ko naalala na wala pala akong minahal na babae na katulad ng pagmamahal na mayroon ako sa'yo. Puno ng sinseridad na sabi ni Anthony. Hindi makapaniwala si Lingling na may isang lalaking kayang magmahal sa kanya ng ganoon. Namamanghan na lang siya sa labis na pag-ibig nito para sa kanya, na kung alam nitong hindi siya sasaya, handa si Anthony na pakawalan siya at magmahal ulit ng iba. Gayunpaman, bakit maghahanap si Lingling ng iba kung may isang taong puro ang pag-ibig para sa kanya? Idinampi ni Lingling ang mga labi sa pisngi ni Anthony. Lalaban ka sa sakit mo. Hindi ka pwedeng mawala. Bubuksan ko ang puso ko para sa'yo. Itutulak ko ang sarili ko para magmahal ulit. Paano mo ako pakakasalan kung sumusuko ka na agad? Namumuo ang mga luha ni Anthony. Hinalikan mo ako. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Kapag tinitingnan mo ako, hindi ka ba naiinis na pangit ang itsura ko? Hinalikan niyang iba't ibang parte ng mukha nito maliban sa mga labi. May nakikita ka bang pandidiri sa mukha ko? Bumagsak ang mga luha ni Anthony. Wala. Napangiti si Lingling. Ano bang dapat kong gawin para tigilan mo ng pagdududa sa sarili mo? Iniisip niya kung anong klaseng mga salita ang natatanggap ni Anthony para matakot ng ganoon. Simula bata pa, alam niyang kinukutya na ito ng mga taong nasa paligid nito. At hanggang pagtanda, mukhang nadala na lang talaga ni Anthony. Lingling, usal nito sa kanya. Sabihin mo nga na hindi pa naginip to. Parang panaginip lang ang lahat. Parang hindi ako makahinga sa mga haplos mo. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Lumingon siya rito at naabutan niyang nasa mga labi niya ang mga mata nito. Marahan niyang ipinikit ang mga mata at dinampyan ito ng magaang halik sa mga labi. Impit siyang napatilin ng buhatin siya ni Anthony at pinaupo sa kandungan nito. Mas lumalim palalo ang pinagsasaluhan nila. Parang lahat ng ginawa ni Lance na panluloko sa kanya, nabura na lang bigla. Masyado nang nananahan sa puso't isip niya si Anthony. Parang imposible, pero sobrang bilis mahulog ng damdamin niya sa lalaking binabalot siya ng yakap. Bumaba ang mga labi ni Anthony sa kanyang leeg. Nang sila pa ni Lance noon, sobrang kaya niyang magkontrol. Pero hindi niya maintindihan kung bakit kay Anthony, hirap na hirap siyang pigilan. Mabuti na lang may biglang pumasok sa kwarto nila. Mommy? Tawag ng anak ni Anthony sa kanya. Ipagluto mo po ako ng maruya, please? Mabilis silang tumigil ni Anthony. Narinig niya pa ang mahinang tawa nito sa kanyang tenga. Muntik na tayong mahuli ng anak natin.
Mahina naman niya itong kinurot sa dibdib. Manahimik ka, nangaakit ka, kasalanan mo. Ngayon mo sabihin nandidiri ako sa'yo. Mas niyaka pa siya ni Anthony. Girlfriend na kita kung ganun. Magpapagaling ako. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Gusto ba kitang pakasalan? Gusto ko pang magkaroon tayo ng anak. Gusto kong mapuno ng mga bata ang bahay. Pero sana, lahat kamukha mo. At sana walang magmana sa balat ko. Naawa ko kay Grace dahil natatakot ako na baka danasin niya rin ang naranasan ko. Tumunghay si Lingling. Kahit ano pang maging itsura ng anak natin, okay lang sa akin. At si Grace, alam kong takot ka lang. Pero ilabas natin siya sa mundo. Kailangan niyang maging matapang at tumayo para sa sarili niya. Marahang tumango si Anthony. Wala akong alam sa pagpapalaki ng anak. Nang maging tatay ako, hindi pa ako handa. Kaya magiging masaya ako kung magiging katuwang kita. Napangiti si Lingling. Halika, bumaba na tayo. Naghihintay ng anak mo. Inuuna mo pang kalandian mo. Natatawa namang nagpahila si Anthony sa kanya. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na umalis si Lingling sa tabi ng mag-ama. Sinamahan niya rin na magpakimo si Anthony. Nakikita niya ang pagbabago ng katawan nito dahil sa treatment. Minsan ay nakikita niya pang umiiyak ang kanyang boyfriend dahil sa sobrang sakit. Naninikip din ang kanyang dibdib sa tuwing tinataboy siya ni Anthony. Ayaw kasi nito na makita niyang nahihirapan ito. Please, sorry na. Hindi ko pala kayang makita mo kung ganito. Mag-break na tayo ha. Umiiyak si Anthony habang sinasabi iyon. Umiling siya habang pinupunasan ng mga braso nito. Bakit ako makikipag-break? Baliw ka ba? Magpagaling ka. Girlfriend mo ako kaya sasamahan kita kahit anong mangyari. Hindi ako aalis. Kapag ginawa ko yon, hindi rin naman ako titigil kaiisip sa'yo. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Anthony. Pangit na ako. Gugustuhin mo pa bang makita ko ng ganito? Wala na akong buhok. Nananaba ng mga pisngi at katawan ko dahil sa chemo. Please, iwan mo na lang ako. Kapag gumaling ako, kapag wala ka pang boyfriend, babalikan kita, Lingling. Pero kung meron, magiging masaya na lang ako para sa'yo. Please, huwag na ngayon. Ang pangit-pangit ko lalo. Baka mawala ang pagmamahal mo sa akin. Napabuntong hininga si Lingling. Ang babaw pala ng tingin mo sa pagmamahal ko kung ganon. Basta magpagaling ka lang dyan, okay? Akong bahala sa'yo, Anthony. Palagi kitang ipinapanalangin. Alam kong hahaba ang buhay mo. Bibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon maging masaya. Tumahan ka na nga, iyak ka na lang ng iyak. Hindi ka ba napapagod? Maya-maya'y nakatulog na rin naman ito. Nang makalabas siya ng silid, doon na labis na napaluha si Lingling. Nasasaktan siyang makita itong nahihirapan, pero hindi niya susukuan si Anthony. Mahal na mahal niya ito, kaya malakas ang pag-asa ni Lingling na gagaling ang kanyang boyfriend. Pero hanggang kailan siya aasa? Mommy! Nakangiting bati ni Grace sa kanya nang lumabas ito sa school. Napangiti naman siya at niyakap ang bata. Kumusta ang first day of school? May mga naging kaibigan ka ba? Tumango naman si Grace. Meron po, kaso dalawa lang po. Yung iba po, ayaw po nilang lumapit. Hinaplos niya ang buhok nito. Okay lang yan, anak. Hindi kasi lahat ng tao mapipilit natin na gustuhin din tayo. Pero ang mahalaga, dalawa man yan, may mga namumukod tangi pa rin na tatanggap sa'yo. Nagliwanag ang mukha ng bata. Parang ikaw po, mommy. Mahinang tumawa si Lingling at binuksan ang pinto ng sasakyan para rito. Halika na, pupunta na tayong sementeryo. Tumango naman agad si Grace. Maya-maya'y nakarating na sila sa sementeryo. Dala ni Lingling ang mga bulaklak, habang dala naman ni Grace ang mga kandila. Nang makita niya ang puntod ng kanyang ina, napangiti na siya. Sinikap niyang bumisita dahil birthday nito noong araw na yon. Salamat, Nay. Napangiti si Lingling. Mukhang alam mo na naman kung para saan ako nagpapasalamat. Maya-maya'y umalis na rin naman sila sa sementeryo. Dumaan na sila sa opisina ni Anthony. Napangiti siya nang batiin siya ng mga empleyado. 4 na taon ang lumipas. Magaling na si Anthony sa sakit nito at kasal na silang pareho. Hanggang mga sandaling yon, hindi pa rin siya masanay na tawaging ma'am ng mga empleyado ni Anthony. Parang noon lang, nagtitinda siya ng banana Q sa kalsada. Kaya kapag tuwang-tuwa siya sa mga ito, sinasabihan niya si Anthony na ililibre ng mga banana Q ang mga empleyado nito. Mommy, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Baka mapano po ang baby brother ko sa tiyan ninyo.
Sabi ni Grace sa kanya. Natawa naman si Lingling. Pasensya na, eto kasing daddy mo minamadali tayong pumunta sa opisina. Akala mo naman maghihingalo kapag hindi ako nakita agad. Pagkarating sa opisina, nakita niya agad si Anthony sa harap ng desk nito. Nang makita sila ni Grace, mabilis itong tumayo at niyakap silang dalawa. Pasensya na, ikaw pang pinasundo ko kay Grace. May sakit kasi ang driver natin. Sabi ni Anthony sa kanya. Tumangon naman si Lingling pero umupo na agad sa sofa. Magpapahinga na ako, napagod ako. Mahina namang tumawa si Anthony at tumabi sa kanya. Yung tatay mo narinig ko, sumali na naman daw sa sabong. Biglang sumakit ang ulo ni Lingling. Talaga naman tong si tatay, walang magawa sa buhay. Bawal na yun na, ipahuli na kaya natin sa pulis. Baka sakaling madala at wag nang umulit. Natawa na lang si Anthony. Hayaan mo na, mga manok niya lang din naman ang pinagsasabong niya. Saka mga kasambahin lang din natin ang naiimpluwensyahan niya. Pinagsabihan ko na rin, huwag ka mag-alala. Makikinig na naman siguro yun. Nanlaki ang mga mata ni Lingling. Hindi makikinig si tatay. Adik yun. Bigla ako na-stress. Kapag nanganak ako, ipapaalaga ako sa kanya para may pagkaabalahan na siya. Natatawa si Anthony at bumulong sa kanya. I love you, Lingling. Thank you. Napangiti naman siya kaagad. Biglang nagbago ang mood. Nakita mo yung pinabillboard ko na wedding photo natin? Regalo ko yun sa'yo. Happy anniversary, mahal. Mas lalong bumaha ang saya sa mukha ni Anthony. Happy anniversary din. Mas lalo akong naniniwalang hindi ka talaga nandidiri sa akin. Napabusangot na naman siya. Ilang buwan na lang lalabas ng bunga ng kalandian natin tapos nagdududa ka pa? Natatawa siyang niyakap ni Anthony. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong maranasan lahat ng to. Kapag kasama ka namin ni Grace, mas kaya naming maging confident at tanggapin kung sino kami. Salamat, mahal. Niyakap din siya ni Grace. I love you po, Mommy. Di naman ni Lingling ang yakap ng kanyang mag-ama. Hindi siya makapaniwala na mamahalin niya si Anthony. Lahat ng nangyari sa buhay niya, hindi niya inasahan una pa lang. Pero nagpapasalamat na rin siya sa Diyos dahil mas naging maligaya siya at ibinigay sa mga taong labis na nagmamahal sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamagandang tao ay ang mga taong humaharap sa mga pagsubok, yumayakap sa mga kapintasan at pinanghahawakan pa rin ang pagmamahal at kabaitan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.